Okay po. Alam po natin na ang theme po ng PGCEJ sa 2026 ay immerse. Immerse. Yan po ang theme, pero hindi pa yan yung title ko. Doon ay nakalagay na, na-explain na ni Pastora Rox, na immerse is kailangan we must submerge in the Word of God, we must submerge in prayer, and we must submerge in fellowship and in ministry. Yun po ang topic natin. At sa buong taon po, yun ang marinig nyo tuwing Sabado. So, kahit anong dakdak po namin dito, kahit anong pong salita namin, magtalsika ng mga laway namin dito sa ka-explain or sa pa-share sa inyo about that theme, kung ang decision po ay nasa inyo. The choice ay sa inyo. At ang choice nyo ay yan ang mag-determine ng destiny mo. Kaya yun po ang title ko sa umagang ito. Choices determine your destiny. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. Kasi alam ko po, lahat, hindi naman lahat, mostly sa atin dito kasi bagong taon, bagong year, 2026, mayroon kayong New Year's resolution. Ako lang yata walang New Year's resolution eh. Kasi alam ko na madali na eh. Madali na lang edad ko eh, kaya hindi na ako mag-New Year's resolution. Kalauban na lang ni Lord ang inaantay ko. So sa lahat ng mga decision nyo, kailangan ay makaangkla. At ang mga decision nyo, ang mga choices nyo ay tama. Kasi yun ang maggabay sa inyo, yun ang mag-direct sa inyo, at yun ang magtulak sa inyo sa future nyo. Tama ba? So makikita po natin ang ating verse sa Genesis chapter 25, verse 27 to 34, at gagamitin ko pang version ay New American Standard Version, 1995. New American Standard, 1995 version. So this morning, I will going to share with you a message that has changed my life. And I am sure that it will also change your life too. Kapag makinig lang kayo, mag-change your life niyo. So, sinabi ko na, ang title po ng message ko today is Choices Determine Your Destiny. So, bago po ako mag-start, mayroon po akong ipakilala sa inyo. Yung mga kaibigan ko ito eh. Mayroon po akong ipakilala sa inyo. Una po, ipakilala ko po sa inyo itong si Professor Dumbledore. Alam ko po may nakakilala dito kay Professor. Yay, yun talaga, halata mo talaga, no? Halata mo talaga kung sino nanonood ng sine or sino palabasa. Anong sabi ni Professor Dumbledore? Sabi niya, we must all make the choice between what is right and what is easy. Yun ang sinabi niya ni Dr. So sometimes, di ba, we think yung sa atin lang, ewan ko lang sa inyo, pero nasa isip natin, what is right, ang pipilian natin is, and what is good, di ba? Pero ito sinabi niya, hindi eh. What is right and what is easy. So, about kung titingnan natin, kung pipilian natin what is good and what is bad, syempre pipiliin natin good. Di ba? Pipiliin natin is what is good. So, pero itong sinabi ng Professor Dumbledore, pare-pareho eh. Good at saka easy, di ba? Pareho sila. So kapag parang nahirapan ka eh kung anong pipiliin mo, pareho eh, tama or madali. Wala naman bad doon eh. Siyempre hindi mo pipiliin yung bad. Bad ka talaga kung pipiliin mo yung bad, pipiliin mo yung good. Pero dito hindi. Pareho sila eh, tama or easy. So, ewan ko sa inyo kung anong ang pipiliin nyo sa good at saka easy. So, by human nature, mas madaling piliin yung madali. Tama ba? Madaling piliin yung madali. Kasi wala kang pagod doon eh. Wala kang pagod. Yung gaya sa noodles.
magluto, mag-init-init ka pa, luto-lutuin mo pa sa kaldero, mayroon naman instant, easy, buhusan mo lang, di ba? Pipiliin nyo talaga yung madali. Kasi, ang dali ng resulta eh. Wala kang masyadong effort, tama ba? Wala kang masyadong effort kung pipiliin mo yung madali. So, ang sabi sa atin ni Professor, piliin ang tama or piliin mo yung madali. O, ito naman, mayroon akong isang kaibigan, pero kaibigan ko na sila, pero wag mong tatanungin kung kilala nila ako, hindi talaga nila ako kilala niyan. Ang sunod ko mga kaibigan ay si Roger Crawford. Iwan ko kung ano niya si Billy Crawford dito. Iwan ko kung ano ito, kung mag-anak or ano. Sabi ni Billy Crawford, we are a product of the choices we make, that the circumstances that we face. Yan ang sabi niya. We are the product of the choices we make, not the circumstances that we face. Take note. Ang sabi niya dito, tayo daw ay produkto ng mga pagpipili natin. Produkto tayo sa ating pagpipili. Yan ang sabi dito. Whether pala desisyon ka or hindi ka nagdidesisyon, it's still a choice. Not making a decision is still a decision. And making a choice is still a choice. So, and then the truth of the matter is, you are the product of your choices. Kung ano ka ngayon, produkto ka sa pinipili mo. Don't even thinking that you are a product of somebody else. Or the reality is, produkto ka ng sarili mong choice. Minsan kasi tayo ay sasabihin natin kasi ganyan eh. Di ba? Mahilig tayo ng ano. Dali. So, hindi nasisinag bakit ganon. So, hindi ko kayo sinisisi. But ini-encourage kita na hindi ka biktima ng mga bagay-bagay. Or hindi ka rin biktima ng mga tao na sa paligid mo. Kung ano ka ngayon, dahil sa choice mo yon. So ito naman, mayroon naman akong isang kaibigan. Ito, si Eleanor. Alam niyo to, kung kilala niyo to eh. Pag hindi niyo kilala yan, hindi niyo talaga alam history niyo. Eleanor Roosevelt. Ano sabi niya? I am who I am today because of the choices I made yesterday. Yan ang sabi ni kaibigan ko, sabi niya. So dito, makikita natin ang ano dito. The statement is both positive and negative. Kung mayroon kang nagawang magandang choice yesterday, inaani mo ngayon ang magandang choice mo yan. Kung mayroon kang maling ginawa yesterday, inaani mo rin yung maling choices mo yan. So, pero may negative side din yon. Sabi, kung mayroon kang, mali ang pagpili, maling desisyon, sabi ko kanina, na kung mayroon kang napili na mali, maling desisyon, mali ang napili mo sa nakaraan. Kung napili mo nung nakaraan, mali, hindi mo na your choice, kung ano ka ngayon, dahil sa mali mo, ganun pa rin. Yung, minsan kasi sasabihin, mali pala siya, sabihin mo. Mali pala siya, pero napili ko na siya eh. Yung, dapat hindi siya ang napili ko. Nakuha mo nakuha niyo yung ibig ko sabihin. May effect siya sa today, tama ba? Minsan, dito siguro wala, kasi hindi ko na. Minsan, di ba sa mga choices natin, yung may boyfriend, nag-girlfriend ka, mali pala yung nag-decision ka through your, hindi mo na rin iniisip kung anong decision mo. Tapos darating yung time, nagka-break, mali pala yun, mali pala siya. Dapat hindi ko na pinili siya. Parang ganon. Nakuha nyo? Nakuha nyo yung ibig ko sabihin. Ito, last ko na tong kilalang kilala ng lato. Last ko na kaibigan. Yan. Last ko ng kaibigan yan. Yan. Sabi ni Dr. Peter Tanchi, sabi niya, you are free to choose. But you are not free to choose the consequence
of your decision. Free ka. Sabi niya, you are free to choose, but you are not free to choose the consequence of your decision. Malaya kang pumili kahit ano, of course, by all means. Walang sasakal sa'yo, walang pipigil sa'yo, walang pipilit sa'yo. Kung ano ang gusto mo, kung anong decision mo, kung anong pinili mo, piliin mo. Kaya mong piliin yon. But you have to remember na hindi natin piliin ang consequence. Hindi natin pwede mapilit ang desisyon. Hindi natin piliin ang kapalit at ang resulta ng mga desisyon natin. That's why today, I will give you guidelines. May guidelines ako sa inyo. How to make a good choices, right choices in life. Kasi hindi natin pwedeng piliin ang consequence or isipin mo muna ang anong posibleng maging consequence. Sabi nila, choose your battle well. So, tingnan natin ang sinasabi sa Bible about choices. Kanina, mga kaibigan ko lang yon. Ngayon, tingnan natin naman sa Bible. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 7, sa New International Version, sabi dito, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ang mga Pilipino may kasabihan. Anong kasabihan ng mga Pilipino? Kapag may tinanim, ang galing niya talaga. Simple lang, sabi sa verse. Do not be deceived. Huwag kang magpaloko. Huwag mo rin lulukuhin ang sarili mo. Bawat ginagawa mo, may kapalit yan. Bawat may kapalit na consequence. Gumawa ka ng mali, ang kapalit ay mali din. May consequence na mali. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman ako sabihin mo sa katabi mo. Minsan kasi sasabihin mo na, pag gumawa ka ng mali, sasabihin mo na, hindi naman ako mahuhuli, no? Parang, minsan kasi pag sanay ka ng gumawa ng mali, sa susunod, parang sanay ka na, sasabihin mo, hindi naman ako huhuli. Pero ngayon lang yun, hindi ka mahuhuli kung may mali kang ginagawa. Sasabihin ko sa inyo, it's just a matter of time. But the same thing is true when you sow yourself seeds of goodness, seeds of goodness. When you sow yourself seeds of goodness, seeds of habits, yun ang maaani mo ay tama rin. So, dito. But sometimes, the truth is, when you sow for yourself seeds of goodness, seeds of habit, gutom ka na sa work, pero pag Martes, kahit gutom ka na, parang hindi ka na makarating sa bahay, yung kamay mo parang gusto mo nang aabutin yung kaldero dahil prayer meeting, ay nag-attend ka ng prayer meeting. Tama ba? Gabi ka nang umuwi, galing work, pero gigising kang umaga para maaga ka makapunta sa church. Dahil excited ka, hindi lang routine yon, dahil excited ka, at saka mahal mo ang Panginoon, pupunta ka. Kasi may blessings yon. So whatever choices you have made, determine whether you will be blessed or not. So, may good choices. So, tingnan naman natin sa the same verse sa ERV. ERV, easy. Sabi dito,
if you think you can fool God, you are only fooling yourselves. You will harvest what you plant. Minsan kasi magtago tayo di ba? Pero ang sabi diyan, kung pipiliin mo na ifo-fool mo ang Panginoon, ilukohin mo yung Panginoon, you are only fooling yourselves. If you think you can hide, if you think you can get away from it, if you think malalagpasan mo, sabi ko kanina, it's just a matter of time. Pwede mong lukuhin ang kapwa mo, pwede mo rin akong lukuhin, pwede mo kaming ibudol kaming mga pastors, pero si Lord, hindi mo mabubudol. Tandaan mo, it's just a matter of time. The consequence will come. So sabi ng verse, you will harvest what you plant. So, sunod. So the principle, ano ang principle? The principle that I want to share with you today is the principles. The principles that you want to share. Ang principles doon ay be mindful of your choices. So sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo yung utak mo. Utak mo, gamit mo. Mga youth, gusto ko yung yung presensya ng mga youth today. Sino mga youth dito? Taas yung kamay. Youth. You know what? Kasi habang bata pa kayo, kami mga matatanda, hindi na yun hindi na magde-develop yung mind namin Kasi matatanda na, nag-stagnant na yun doon. Pero kayong mga youth, habang bata pa kayo, magde-develop pa yung brain nyo. Marami pa kayong bagong matutunan. So, i-sharpen your mind to the point that you will make a good and right decision in life. Amen ba mga youth? So, ano ang i-scroll mo sa phone mo? Ano i-scroll mo sa phone mo? Nakakatulong ba sa choices mo? Sino ang pina-follow mo? At anong klaseng content ang sinasaksak mo sa utak mo? Ang tanong ko lang, nakakatulong ba sa tamang choices mo? Kaya nga sabi ng ating theme, submerge the Word of God, submerge to prayer, submerge to fellowship, submerge to the ministry. So ngayon umaga, introduction ko pa lang to yung pa-warm up pa lang ba. Ngayon, naalaala niyo tuwing mag-preaching ako, mayroon akong kwento. Kasi alam ko, minsan ang iba sa atin di nagbabasa Kaya nagkukwento na lang ako, at least mayroon kayong idea ba? Tama yun. Sabihin nyo, hindi nagpapatama na naman ako. Pasensya na kayo kasi yun talagang gift ko. Ang teacher kasi magtuturo yun. Hindi naman ako pastor. Ang pastor, nagtapik-tapik lang yun. Mag-guide-guide or evangelism. Si Pastora Roxanne, wala rito. Yung kita mo yung preaching niya. Alam ko, evangelist yun Kaya preaching niya parati, tanggapin sa Panginoon. Ang Panginoon ganun. Ako, ang gift ko, di ba sinabi ko sa yung teacher kasi yung gift ko. So, ang teacher ay parating nagtuturo yun. Parating nagkukorek yun. Di ba? O sige, magkukwento ako sa umagang ito. Makinig kayo kasi alam ko ng iba sa inyo ay hindi nagbabasa ng Bible, so hindi niya alam yung kwento. So may kwento ako. Ang kwento ko ay tungkol sa isang bata. Ang pangalan ng isang bata na ito ay si Esau. Si Esau. Kung sa English ay Esau, sa Tagalog, Isaw. Pero ayaw kong gamitin yung Isaw, baka gugutumin kayo. So gagamitin ko ay si Esau. So the story is found din sa text natin na Genesis chapter 25 verse 21 to 34. Ang ganda ng kwento na ito Ito ay, sana nga kung Tagalog lang ititle ko ito, pangalanan ko ito na Ang Sabaw. Yung sana i-title ko dito, Ang Sabaw. Kasi ang kwento na ito ay tungkol sa sabaw, di ba?
Sino nakabasa? Sino? Nakabasa. Di ba ang kwento na ito ay tungkol sa sabaw? So, kaya nga, kung pwede ko lang pangalan dito na ang sabaw. O sige, Genesis chapter, sabi sa 25, verse 27 muna to 24. Verse 27 to 30 muna. Sabi dito, when the boys grow up, Esau became a skillful hunter, a man of the field, but Jacob was a peaceful man living in a tent. Verse 28, now Isaac loved Esau because he had a taste for game. But Rebekah loved Jacob. 29, when Jacob had cooked stew, Esau came in from the field and he was famished. So, dito sa kwento na ito, si Esau daw ay outgoing. At si Jacob naman ay homebody. Sino dito sa inyo ang tagaluto sa bahay? Tagasaing. Laging sinisisi pag hindi napipindot yung rice cooker. Laging sinisisi pag hindi naluluto. Kasi gutom na gutom. Yan si Jacob yon. Yan ang trabaho ni Jacob. So si Esau naman ay yung hunter. Siya ay tagalabas. Siya ay naguhuli ng hayop. So sabi sa verse 29, Esau came in from the field and he was famished. Ano ba yung word na famished? Sa ibang version, exhausted. Ano bang ibig sabihin ng famished? In other words, patay gutom. Gutom na gutom. Patay gutom. Gutom na gutom. Famished. Galing siya nag-hunt siya. Gutom na gutom siya pagdating niya. So sabi sa verse 30, and Esau said to Jacob, please let me have a swallow of that red stuff there, for I am famished. Therefore, his name was called Edom. So, si Esau ay gutom na gutom. Sabi niya kay Jacob, pahingi naman yan ng sabaw, mainit-init pa. Ang lesson, walang masama na gutom ka, humingi ka ng sabaw, binigyan ka ng sabaw, walang masama kasi gutom ka. Di ba? Gutom na gutom ka, hingi ka, walang masama doon. Pero pag pumasok sa kwento, iba rin to si Jacob eh. Jacob manluloko. Kaya nga yung pastor yung teacher ko dati, sabi niya, pag manganak kayo, huwag niyong pangalanan Jacob dahil mangluloko yun. Buti na lang Jake. Iba to si Jacob, mangloloko. Tingnan natin sa verse 31 to 32. Tingnan natin sa verse 31 to 32. Sabi dito, but, di ba humingi siya ng sabaw? Gutom na gutom siya, humingi siya, di ba yun ang kwento? So sa 31 to 22, anong sinagot ni Jacob sa kanya na nanghingi si Esau? Sabi niya, first, sell me your birthright. Yun sinabi niya. Nung una, gutom lang siya. May nilulutong sabaw si Jacob, pahingi ng sabaw, sabi ni Esau. Wala naman talagang choice eh. Kasi walang choice doon. Di ba? Walang pagpilian doon. Kasi sabaw lang yun eh. Pero pagpasok sa verse 31 and 32, may choice na doon. Anong choice doon? Sabaw o birthright? Nakuha niyo yung kwento? May choice na doon sa dalawa na yon. Pili ka ng sabaw or pili ka ng birthright. So I will explain to you ang kahalagahan ng birthright. Noong unang panahon, mahalaga yung pagiging panganay. Sinong panganay rito? Mahalaga yon. Kasi kapag ikaw ang panganay, ikaw ang tagapagmana sa lahat. Bunso yung tagapaghugas. Ikaw ang tagapagmana sa lahat. Kaya
big deal kapag ikay ang panganay. Kasi ang panganay magdadala ng pangalan at sa kanya ang malaking inheritance. Kaya yon yung tinatawag na birthright. The right of the firstborn. Nakuha niyo kung ano ibig sabihin ng birthright? Kaya may pipilian siya. Dahil ang birthright ay future niya. Ang sabaw, maihi mo lang yon. Di ba pag higop ka ng sabaw, pagkaihi mo, wala na. Sandali, inom muna ako. So dito, may pipilian tayo. So, dahil si Jacob, alam natin, si Jacob, hindi na nga siya favorite ng tatay niya, hindi pa siya panganay. Ito kasi yung yung minsan sa family, pag mayroong favoritism. Sino ditong mga parents may favoritism? Ito minsan kagulo kung mayroong favoritism yung parents. Mabuti na lang si Pastor Jeps, isa lang, walang pagpilian, kundi wala siyang choice. So, paborito, hindi pa nga siyang panganay, paborito ng tatay niya, hindi pa siya panganay. So, nang dahil sa sabaw, nakaisip siya ng strategy. Paano niya agawin ang birthright? Kung tutuusin, hindi naman big question Naaagaw ba talaga ang pagkapanganay? Maagaw ba ang pagkapanganay? Hindi, di ba? Hindi maaagaw ang pagkapanganay. Pero sa pangyayari dito, sa istorya na ito, naaagaw Paano nag-aagaw? Dahil sa choice niya. So, fast forward na ko yung kwento kasi mahaba to So, to make the story short, nagpangarap si Jacob na siya, nagpapanggap si Jacob na siya ay si Esau. Di ba? Nagpapanggap siya kasi ang birthright ibibigay sa kanya. So, nagpapanggap siya na siya ay si Esau. Why? Bakit nagpapanggap siya? Hindi siya biktima. Ito ay pinili niya. Hindi siya biktima. Pinili niya. Pinili niya. So, dito, balikan natin ang verse 31 to 32. Balikan natin. Sabi dito, but Jacob said, first, sell me your birthright. Esau said, behold, I am about to die, so of what use then is the birthright to me? Parang siya, di ba? Gutom ako. Ano nang silbi ng birthright na yun? Bigyan mo ko ng sabaw, akin na yun. Lunukin ko na yun, di ba? Parang di ba? Sabi niya, gutom ako. Baka mamamatay na ako. Of course, what is the use of the birthright to me? Sabi niya ganon. Pero, para saan pa ba ang kinabukasan ko? Para saan pa ba ang mana ko? Para saan pa bang pagkapanganay ko? Gutom ako at mamamatay ako. Sabi niya, akin na yung sabaw. Yun ang sabi ni Esau. So, fast forward natin. When Isaac is about to die, nagpanggap si Jacob na siya si Esau. Ginaya niya yung boses ni Esau at, di ba, mabalbon kasi si Esau So, tinulungan pa ng konsentidora niyang nanay, ginunan niya mga balat ng animals doon at saka ginawa niyang balahibo. So, kasi alam natin si Isaac, di ba, hindi na makakita. So, to make a long story short, bago mamatay si Isaac, nilipat niya at dineclare niya ang blessing at inheritance ng birthright, ng pagkapanganay kay Jacob. Nakuha natin? Imbis na kay Esau, napunta kay
Jacob na para dapat kay Esau. Kapag titingnan mo ang story, kung based in argument, kasalanan ba ni Jacob or kasalanan ni Esau? Sinong kasalanan? Manloloko kasi si Jacob. So, pero kung titingnan mo, Esau had a choice. Pwede niya naman pwede niya hindi maagaw yung pagkapanganay niya Pero dahil sa choice niya, so sino sa inyo ang nagutom at ikinamatay niya yung gutom? Naranasan niyo ba nagutom? At ikinamatay mo, parang mamatay ka na sa gutom? Or sino sa inyo ang natiis ang gutom? Esau had a choice, but he lost it because he made a wrong choice. Hello? Are you there? He lost lahat dahil sa maling pagpipili. So, tingnan natin ulit yung tingnan natin sa verse 33 to 34. Sabi dito, and Jacob said, first, swear to me. Aba, pinasumpa pa. Pledge to pa. First, swear to me. So he swore to him. Uto-uto din. And sold this birthright to Jacob. Sabi sa verse 34, then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went on his way. Thus Esau despised his birthright. Sa Tagalog, ipinagpalit niya ang kanyang magandang kinabukasan, ang mana ng pagkapanganay, ang blessing ng pagkapanganay, pinagpalit niya yung buong future niya ng isang simpleng choice, ang sabaw. Simpleng bright future. Pinagpalit niya lahat ng dahil sa sabaw. Mabuti kung ramen to Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa pinipili mo. Ang sabaw, titingnan natin, ang sabaw na hinahain dito is just a lentil soup. Lentil stew. Actually, walang lasa yan Walang lasa yun. Parang alam niyo yung lentil, parang binalatan na munggo yun Hindi yun napaka-special na sabaw na ramen or parang yung soup na yan, parang soup ba sa mga unlimited rice, yung mga ganon, na because parang titingnan mo na sarap na sarap ka, naubos mo na yung isang bowl, nagpadagdag ka pa ng isang bowl, pero pag titingnan mo, masarap sa feeling mo kasi lasang magic sarap Nothing special on it. But because you are not mindful of your choices, you still choose a lesser thing. Kaya dapat mag-ingat tayo sa pinipili natin. Kaya ako hanggang ngayon, hindi pa nag-asawa, wala pa akong pinipili. Pero it's better to be single than to marry a wrong man. So anong sabi ni Esau? Anong sabi ni Esau dito? Sabi niya, I am famished. I am about to die. And then the result, he despised his birthright. The entire future was lost because of how he felt. Dahil lang sa daramdaman niya, gutom siya. So, ano ngayon ang consequence ni Esau?
Tingnan natin, kasi mali yung consequence niya. Kasi di ba sabi kanina sa Galatians, what you sow, you will reap. You will harvest kung ano yung tinanim mo. So ano ang consequence niya dahil mali yung decision niya? Titingnan natin ano ang consequence ni Esau. Ipa-fast forward natin, super fast forward natin. Punta tayo, basahin natin sa New Testament. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 16 and 17, sabi dito, sabi niya, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Wow! Nang dahil sa sabaw, nagiging godless siya. Masakit, no? What was Esau's mistake? Anong kasalanan niya? Bakit nagiging godless siya pag nasa New Testament na siya? Anong kasalanan niya? Ang kasalanan na he made a wrong choice. He chose his hunger over his future, over his birthright. So, pagdating sa New Testament, ang tawag sa kanya ay godless. Don't ever think that you are just making a small choice just because you need something. Naintindihan natin? Dahil sa kailangan lang natin something. Mamaya mapag-ano na. Nang ipinag-aralan ko to, nabigla ako eh. Kasi mayroon palang sabaw na nasa mata ng Panginoon ay godless. Dahil sa sabaw lang, kunting mali lang, sabaw lang. Pero sa mata pala ng Panginoon, godless ka. So, kapag hindi panahon para sa sabaw na yon, pero pinilit mo, hindi naman yan sabaw na para sa'yo, pero pinilit mo, mag-ingat sa sabaw. Baka yon ang patibong para mabura ang maganda mong future. Are you there? Mag-ingat sa sabaw. Patibong lang yan. Baka yung bright future mo ay mabura. Sige. So let us continue. Yung kanina na ito lang yun sa sa godless. Let us continue yung verse Hebrews na yon. Paano siya nagiging godless? Sabi niya, who for a single meal sold his inheritance, right as the oldest son. 17. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Base sa kwento na ito, ibig sabihin, natauhan siya. Natauhan na siya. Na-realize niya na dahil sa sabaw na yon, wala na siyang birthright. At nung na-realize niya, sobrang lungkot niya. Sabi dito, even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Ang may kasabihan, ang pagsisisi ay laging nasa huli. So, wag nating gawin trending to sa buhay natin yung maling desisyon, paulit-ulit na maling desisyon. Kapatid, especially youth, paalaala ko sa inyo, mag-isip bago pumili. Mag-isip bago magdesisyon. May mga youth ba dito? Huwag magpadala sa emosyon. Ang emosyon ay deceiver yan.
what did? So ngayon, si Esau ay nawala na yung birthright niya, nagiging godless siya. So ano ang namimiss ni Esau ngayon? Dahil mali yung desisyon niya. Ano ang namimiss niya ngayon? Tingnan natin sa Matthew, chapter 22, verse 32. Sabi sa verse, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Wait lang. Sa usapan ng genealogy sa Bible, pag nilalagay ang genealogy, ang pinipili ay ang panganay. Kasi siya yung nagdadala ng inheritance at yung pangalan ng kanilang pamilya. Pero what happened to Esau here? Nung sinulat ng genealogy, pagdating sa New Testament, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Hindi ba dapat kay Esau yun? Kasi siya yung panganay. Bakit nabura? But it is because of that simple choice. Ang sabaw. Esau lost his place in history. Hello? Are you there? Dahil sa maling desisyon, he lost his place in history. So I challenge you today. Sabi ko, kasi itong preaching ko, nakaano sa mga youth to eh. So, especially sa youth. Make good choices. Don't trade your place in this world. Don't trade your destiny just for those simple choices. He is not the God, diba sabi sa verse, He is not the God of the dead, but the living. So, sabi dito, wala pa, introduction ko pa lang to, wala pa akong ano. Pero, okay lang ba sa inyo? Ano ba kayo sa kwento? So, every day is a day of choice. And your life is a product of the choices you made. Titingnan natin ulit sa Matthew chapter 1, verse 1 to 2. Sabi dito, the record of genealogy of Jesus. Ito pa yung record. Sabi dito, the Messiah, Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac, the father of Jacob, and Jacob, the father of Judah and his brothers. So, sana pangalan ni Esau yun nandoon. Imagine, lahi ni Jesus, pero nang dahil sa sabaw, nawala siya. So the question is, what if you had made a bad choice? Yon. Yung picture muna dyan. Kung halimbawa, ang question ko sa inyo, makagawa kayo ng bad choices. Huwag nyo nang kilalahanin. Alam ko, sa panahon ngayon, uso yung style na yan di ba? Uso ngayon yan, sa style na yon. So, hindi pantay yung damit. Pero kung halimbawa, na-invite ka sa mga formal na occasion, na-invite ka sa wedding or sa mga prom or mga formal na at saka ganyan yung damit mo. Kasi uso yun ganyan yung damit mo. So, sa illustration na ito, may nagawa kang mali. Maling desisyon. At napansin mo, ay tabangi pala yung damit ko. At saka pangatwiran mo na lang, yung uso naman ngayon yan, okay na yan. Pangatwiran mo na lang At saka hindi mo itama. So, if you made a bad choice, itama mo. Huwag mong ituloy yun, mali. Kasi kapag ituloy mo ang mali, hanggang ending, mali yun. Di ba? Kapag basta ang mali, hindi mo ituwid yun, pangkatawan mo na lang, itutuloy mo na lang, hanggang ending, mali yun.
Kasi titingnan natin, isang butonis lang yun eh. Ang mali dyan, pwede mo maaayos yun eh. Kasi pag isang ayos, yung matuwid yun. Titingnan natin, isang butonis lang yun. So, pero dahil ipinangatawan niya, hanggang dulo, mali siya. So now, maybe you are that person. Serious na tayo ngayon. Maybe you are that person. You are thinking na nagkamali ka, may magawa kang maling decision sa buhay. I challenge you and I encourage you. This 2026, itama mo na ang mali mo. So, sa umagang ito, may i-introduce ako sa inyo ng mga sakit or karamdaman. May introduce ako sa... May mga sakit at saka karamdaman. Anong tawag sa sakit sa appendix? Appendicitis. Sa diabetic. Kung masakit ka sa ilong, sinusitis, di ba? Uso ngayon yan eh. Yung mga sakit na yon. So, sa umagang ito, pag-usapan natin yung mga titis. Rheumatitis. Gano'n ba? So, mayroon ako dito tatlong bad choices that we must avoid. Kasi alam natin yung consequence kanina di ba? Base sa story. Anong nangyayari sa bad choices, maling choices ni Esau? Naani na yung bad consequence, di ba? So ngayon, mayroon akong tatlong sakit. Bad choices that we must avoid. Number 1, ang sakit na excusitis. Ano tong excusitis? Sabi dito, habitual pattern of making decision. Habit mo yun. Sis, prayer meeting na. Bro, atin DTS na. Saturday service na, 9 o'clock, 10 o'clock mag-start. Tatawa kayo, pero talagang tinamaan kayo. Mental diseases that makes you believe that others are at fault for the bad things that happen to you. Mental diseases daw. Ito si excusitis, may kakambal to. Alam niyo sinong kakambal na excusitis? Sisitis. Walang magawa kundi manisi. Kaya naman wala ko kasi nga eh. Kaya naman late ako kasi nga eh. Minsan, pagbintangan na lang yung bata na nalilate sa school. Hindi ako nagpapatama ha. Blaming others for the choices you made and for the consequence of those choices. Kasi yung ano mo yan eh, yung ginawa mo, nag-excuse ka, kasi kaya manggagawin mo, mangsisi ka na. Ano pa yung excusitis? Not assuming responsibilities. Di ka ayaw mo yung responsibility. So parati kang excuse. So what are you going to do to avoid excusitis? Anong gagawin mo? Anong cure doon to avoid excusitis? Ang cure doon ay assume responsibility. Sino ba ang gigising? Ikaw. Sino ba ang mag-join sa prayer meeting? Ikaw.
Kasi ganito Kasi ganyan Kaya ako na late sa church, ideagahan mo, gumising, para hindi ka malilate. Sabihin mo sa katabi mo, may choice ka. Kaya ka na late, may choice ka. When you assume responsibility, you build in your integrity. Alam mo, pagdating kang excuse, darating ng time na ang tao wala nang maniniwala sa'yo. At ang magiging bansag sa'yo ng tao is something came up. Mayroon akong naalala niyan Parati kang excuse. Something came up kasi. Ano ang famous excuses natin? Famous excuses. Ito. I don't know. Di ko alam Kahit sa batas, di ba? Ignorance of the law is not an excuse. Even if you say you are not aware of it, you are ignorant of it. You are guilty. Kapatid, if you are guilty, don't make excuses. Assume responsibility. Dahil ako kasi, ang gabi ko na kasi galing trabaho kaya tanghali na akong dumadating. Pero tanghali na ako punta ng church kasi. Pero assume responsibilities. Responsibility mo na magsamba sa Panginoon. Excited ka. Hindi lang yan na ritual na pupunta ako. Na checking attendance. Minsan nga hindi ka na nag-check ng attendance dahil late ka na. Ano pa? Ano pa? Kapatid, if you are guilty, don't make excuses, assume responsibility. Ano pa yung mga excuses natin? I have no time, it's traffic. Minsan pasinglan na natin yung traffic. Kasi ang traffic kasi. Kaya ako'y nalilate. Minsan, I forgot. I'm human. Tao laang. Everybody, minsan sabihin natin, everybody is doing it. Parang damay na natin, nag-excuse na tayo, idamay na natin yung iba. Dami naman gumagawa ng ganyan dami naman ganon. Sige, nga, late ako pa kaya, ganon, blah, blah, blah. So, many hypocrites. So, ang sabi ni Benjamin Franklin, titingnan natin yung sabi ni Benjamin Franklin. Dami akong kaibigan ngayon, inimbita. Sabi ni Benjamin Franklin, he that is good in making excuses is seldom good for anything else. Kapag parati kang excuse, ibig sabihin wala kang silbi. Masakit, no? Pero that's the truth. Baka sakit kasi the truth is hurting kasi. Mas maganda ngayon may feeling tayo, na-hurt tayo, para mayroon pa tayong ibabaguhin. So, this 2026, let's break our excuses. Let us assume responsibilities. Amen ba? Nanghina ng amen yun. Giniginaw yata kayo or ayaw nyo lang mag-assume responsibilities. Pangalawang bad excuses. Ito, maganda to Yung gawa-gawa ko lang tong term na ito Ang pangalawa, immediatitis. Ito talaga, tama talaga to sa mga youth Immediatitis, hindi ko alam kung nasa dictionary ito Baka wala pa yata. Anong ibig sabihin ng immediatitis? Immediatitis. Anong ibig sabihin yan? It is an instant gratification. Immediate gratification. Yung sabaw, gutom na gutom daw siya. Namamatay siya. Kaya ang sabaw. Imagine mo yun. Pinili mo ang immediate, ang kapalit, long future.
Pwede naman ng si Esau. Pwede naman niya intayin Hindi naman siya mamamatay kung OA lang siya. Gutom na gutom ka. Hindi ka naman mamamatay. May namatay ba sa... Unless siguro kung isang buwan na wala kang kain, pero pag isang isang pasada lang, nagutom ka. So anong ibig sabihin nitong immediatitis? Immediatitis. Ako na kabulol-bulol na Spiritual disease that demands quick and immediate gratification of desire. Mga bata, tatanda na, spiritual disease that demands quick, pinakabilis na immediate gratification of desires. Kabata-bata pa may boyfriend na. Kabata-bata pa may girlfriend na. Kabata-bata pa nakadami na siya. Not to put you down, but I'm teaching you today that there are other choices you have to choose to make. It is not able to wait. It is not able to wait. It does not want to wait. Pleasure and success must be now. I want now. Kita yung mga bata ngayon galing sa TV. Now, hingi ng gano'n yung mga batang maliit. Now na. Ganyan na ngayon ang mga bata Pag humihingi, demanding pa. Humingi lang, demanding pa. Gusto lagi-lagi ibibigay. Immediatitis yun. Ano ang cure sa immediatitis? Ano ang cure doon? Self-discipline. What is self-discipline? Ano ang self-discipline? Self-discipline is the ability to say no to immediate gratification in order to say yes to what is best for the future. Sa mga youth, di ba parati kung itong youth na ito kasi alam ko, ang kabataan, di ba inulit-ulit ko yung kabataan, sabi ni si Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Mga youth, may mga uuuhan ka, may mga hihindian ka, piliin mong mabuti. Be careful not to compromise what you want most for what you want now. Ulitin ko. Be careful not to compromise what you want. Kung ano lang yung gusto mo. What you want most. For what you want now. Sabi ng ating theme ngayon, submerge yourself to the Word of God. Ito yung gabay sa atin yung Word of God. Ito yung gabay sa atin. Your word is a light into my path. Your word is a lamp unto my feet and a light into my path. So kung hindi ka nag-submerge, hindi ka nagbabasa ng Biblia, palpak talaga yung choice mo. Submerge to the Word of God. Ito yung gabay mo Ito yung magdala sa'yo sa right choices. Anchor your life on the Word of God. Consistently, you are going to make right choices. There might be a bumps along the way. There might be a mistakes along the way. But there will always be the grace of God that will give you the opportunity to make things right. Amen. Naantok kayo Pangatlo. Ito parang nawala na yung COVID. Ito na yung sumunod na COVID Bad choices. Ito yung pangatlo. Quittitis. Ano tong quittitis? Quittitis is a spiritual disease of giving up quickly.
Ang dali mo naman bumigay. Ang dali mo naman sumuko. Avoiding difficult situation and taking the path of least resistance. Ano tong quititis? Running away. Ang perseverance, ano yung cure dito sa quititis? Perseverance and don't quit. Madami tong, ito kayo sabi ko sa inyo na itong pangalawang COVID Itong quititis, di ba sa mga news may nag-suicide. Bakit siya nag-suicide? Di naman siya nag-suicide kasi happy siya Dahil sa mga stress, sa mga problema, bigo, iniwanan, or ano pa. Alam nyo, kung sa kwitanay lang, nauna na sana ako sa inyo Just lately, mayroon akong i-testify sa inyo. Just lately lang. Di ba nung last ko na, nung nag-testimony ako nung wala tayong ilaw, sabi ko na buntis na yung yung amo ko. Kasi yun ang usapan namin last 2025 na kapag mabuntis siya, ifo-full time na ako. So, assuming na, buntis na, happy na ako dahil ifo-full time na ako. So, pagdating ng January 1, kasi nag-usap ako yung nag-visa sa akin na mag-ano na yung visa ko, expired na. Ma-expired na yung visa ko sa this January. So, kinausap ko na yung January 2, kinausap ko na yung tinitirahan ko ngayon. Kasi sabi niya noon na i-full time ako, i-renew nila yung visa kasi wala na talagang choice, another new visa dahil nga sa age ko. So, i-renew lang yung visa ko doon. Yun ang usapan namin, full time, tapos yung usapan naman sa kabila na i-renew, pwede ma-renew. So, ganito yung nangyari. Ng January 1, kinausap ko siya. Sabi ko, mag-expire na yung visa ko. Yun, mayroong twist sa story. Ayaw na pala nila ako i-full time. Dahil nga, sa age ko, kung mga anak siya sa April, gusto niya, yung i-hire niya, yung last of 10 years daw. Kasi ayaw niya yung bata na after 2 years na hindi nila, kung alis ako 2 years kasi mag-65 na ako. So, pero do I look 65? Hindi pa yata. So sabi niya, gusto na nila na last, ang i-visa nila ay kailangan magstay ng long term, 10 years. Kasi ayaw nila na after 2 years, mag-change na naman yung adjustment ng bata. So, ibig sabihin, wala na ako. So, siyempre, may Panginoon ka, pero at least as a human, mayroon ka ring feelings na yun yun, parang ganyan. Pero sabi niya, mag-work pa daw ako, yung kung hanggang hindi pa sila naka-hire, parang ganun. Pero iniisip ko, hindi ako kanta-kanta ako noon, sabi ko. Nagkanta ako to feel na I'm better, but I'm not okay. Deep in my heart, nagkanta-kanta lang ako habang nagtatro, nandyan sila kasi nga work from home sila, pero kakanta-kanta lang ako, pero kita ako na I'm okay, but sa totoo, I'm not okay, kahit sino pa naman you're not okay. So, nag-isip-isip ako na sabi ko sa February, na lang kung hindi, hanggang February 20 or paanan ko lang, may expired na sa 25, tapos hingi pa ako ng another, yung grace period, para sayang pa naman isang buwan na sahod. So, sabi ko kasi, what if kung pagkatapos ng makakuha na sila, baka wala nang kukuha sa akin kasi baka wala nang kagusto ng matanda ng katulong. Pero hindi pa naman ako ugod-ugod. Matanda ng katulong. So sabi ko, nag-decide na talaga ako na, sabi ko, so, baka hanggang February 20 or ganon. So, ang ibig sabihin, mag-quit na ako. I-quit ko na, i-give up ko na yung aking rito. So, sabi ko nga, tinawagan ko na si Pastor Rox. So, for some advice, sabi niya, Ate Jobs, sabi niya, huwag kang malala. Pag wala ka dyan, may siya pa. Pag wala na magpapatrabaho sa'yo, may siya pa. Parang ganon, parang medyo Kasi iniisip ko kasi, sabi ko, ang 5,000 plus, kung ibayad ko yun sa visa ko, kung wala nang kukuha sa akin, uwi ako nga, di ba ganon? So, ganon nangyari. So, pagkahapon,
yung plano ng lalaki yon, plano ng lalaki na hindi na akong full time, plano ng lalaki. Pero yung babae wala, nag-usap sila sa telepono. So pagdating ng babae, kinausap ako, Rose, sabi niya, I want to talk to you after work, sabi niya. So pagtapos kong umupo ako, sabi niya, nag-usap na kayo, pero sila dalawa, hindi pa sila nag-final plan. Plano lang yun ng lalaki, pero sabi niya, alam ko na nag-usap na kayo ni Luke, sabi niya, pero iba yung plano ko, sabi niya. I want to hire you. Gusto ko, you will stay in the house, sabi niya. Sabi niya, wag kang maproblema, nandito ka kahit mayroon, ang plano ko, hindi pa alam ng asawa ko yon, pero plano ko yon na mag-hire ako, kasi gusto ka namin, kilala ka na namin, hindi ko alam yung bago na yon, baka hindi ko pa kilala yun. Pero so, okay na yung okay na yung stayan ko, kasi ayaw niya akong bitawan. Hindi pa alam ni Luke yan, pero yan ang plano ko. Final na yan, hindi ka aalis dito, you will stay. Sabi ko gano'n. So, happy na ako. Ito na naman, problema, visa ko. Siyempre, yung renewal, kasi alam mo naman, complicated yung buhay ko. So ngayon, pagkasunod, linggo, linggo, munta ko doon sa, sa nagbibisa sa akin. Alam mo ba na, siyempre, pag ang mind mo pala na, nung parang gulo, hindi mo na alam yung alam mo ba na, alam ko yung gamay ko yung karepor na yan doon sa amin, pero alam mo na, hindi ko alam kung saan ako lulusot saan ako i-exit, dahil nga sa gulong isip, pumunta ako doon. Yun, may twist na naman doon. Dati sabi, ibisa ako, pero ngayon hindi na pala ako ibisa. Dahil nga sa bagong law ngayon ng government na Emaratization. Bagong law. Kasi yung, sabi niya, kailangan yung isang company mag-hire ng isang Emirati. So, kailangan yung visa nila is 20. Nakasali ako sa 15 pa lang kami. 15 pa lang kami ang nasa visa. So, kung mag-hire sila ng Emirati, so mag-hire sila ulit ng 6 na mga, ayan ang required, yung mga skilled workers. So, ibig sabihin, ma-reject ako. So, wala na talaga. Quit na talaga. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Pray ako ng pray sa Kanya. Sabi ko, basta alam ko kapag Lord, ang lahat ay binigay ko na sa Panginoon. Kung you want me to stay, gagawa ka ang imposible, gagawin mo posible. So, usap sila ng usap, ganun. Kasi wala na talaga, siya lang talaga ang pwede na mag-visa sa akin. Madami nag-open. Sister Tin, sabi niya, visa ka namin, blah, blah, blah. Dami, pero wala talaga, siya lang talaga. Pero anong nangyari? For 3 hours na conversation, the impossible ay nagiging possible. Kasi ang PRO ay kumilos, gumawa siya ng paraan, sabi niya. Kasi ang plano niya, sana na ilipat ako sa free zone. Pero hindi naman pwede. Sabi ng PRO, hindi po pwede yon. Kasi yung age niya, may hindi po pwede yon. Sabi niya, yung iskwentuhan nila na kung paano isolve yung Emaratization dahil magsahod sila ng 2 hours every day, magsahod sila ng 6,000 a month. Useless, walang magawa. So, ano ang nangyari? Ang nangyari, nag-come up sila ng na ang iba na i-renew niya, for this year na i-renew na, sila na lang ilipat sa free zone at stay ako doon. So, kaya kung nag-quit ako noon, kung nag-give up ako noon, so, wala na. Pero I trust God na kung talagang tinawag niya ako, talagang kalooban niya na manatili pa ako, kaya dito nakita niyo, nakatayo pa ako rito. Kaya sabi nga ni Pastora Jobs, kasi kung wala ka dito, wala na sa amin dito tigpatama sa amin dito So okay lang, kahit yun lang ang inyong sa pangalan sa akin, pero I know that is my calling. So amen, cure. So I want to end this verse. In this verse, ending na yun nagsinyas na aking partner doon. Sige. I want to end my preaching in these verses. Sabi dito, Galatians 6:9. Sabi dito, Galatians 6:9, anong sabi? Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap it if we do not grow weary. Huwag mawalan daw ng pag-asa. Lilipas din yan. Basta ilalapit kay Lord. Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa. Nagbayad ako ng more than
5,000, pero kahit barya na lang yung pera ko doon, pero makaabot pa ako sa katapusan. At least, na okay na process, or my visa is on processing. So, ano naman, James 1:12, anong sinasabi dito sa NIV? Sabi, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ito importante, di ba? Hindi lang natin dito, yung life natin, pagdating natin sa langit, mayroon pa doon, mayroon judgment doon, parang lahat ng mga ginagawa natin dito sa lupa, nire-rewind niya doon. Ang sabi ko sa inyo, iba yung salvation, iba yung reward eh. Yung salvation, given yun. Once you receive Christ, you have salvation, given yan ng Panginoon. Pero yung reward, that is you earned. You earned. Wala kang reward kapag hindi mo ino-earned yun. So sabi ko, don't quit. The devil tries to pull us down. Sabihin natin yung devil, I'm not going to quit. I will continue pressing on to the call that God has given me. Huwag mag-quit. Patuloy-tuloy ang laban. Di ba sabi ng Panginoon sa John, sabi niya, in this world, there are trials, mga temptations, lahat yun, carry yun, lahat yun. Mangyayari yun, ang lahat na yun, mga trials, persecution, mga kung ano-ano pa dyan. Pero nung sabi niya, take heart, I have overcome the world. Lilipas lang yun, basta ikamit natin sa Panginoon. Last verse, sabi dito, 2 Thessalonians 3:13, sabi dito, but as for you, brethren, do not grow weary of doing good. Never go tired of making good choices, right choices. Remember, you are free to choose, but you are not free to choose the consequence of your decisions. Therefore, make good choices, make God choices. Your choices will determine your future. Amen. At tinatawagan ko si Pastor Jerome. Amen. Pwede po tayong tumayo lahat. Napakaganda ng reminder sa atin ng Panginoon ngayon. Sabi ng preacher, sabi niya, submit to the word of God. And it will lead to right choices. Hindi pala natin sisisihin yung sino man kung ano yung ating kinakaharap ngayon. It is because of wrong choices na ginawa natin nung araw. But if we will submit to the Word of God, it will lead us to right choices. Gusto ko sanang doktungan ng isang sakit pa sa conclusion. Kasi nga, if you submit to the Word of God, and you made the right choice, and then, ang aasahan lang natin ng Panginoon. Our hope is in the Lord, At tatawagin ko siyang hopititis. Yung mga tao na nag-submit sa Word of God, kahit masakit sa kanila, but that is what the Lord is saying, And then they made the right choice at aasa lang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yan po yung mga Kristiyano na kahit hindi nila gusto yung decision na gagawin nila, but because they want to submit to the Word of God, ang hope natin ay sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Let us bow down our head, close our eyes. If you want to raise your hand and resubmit our lives to the Word of God. Alam niyo po, hindi po madaling mag-submit sa salita ng Panginoon. Kasi po, sometimes it hurts. Kasi hindi tayo sanay or hindi natin kayang sundin yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. But do not worry. Ang sabi ng binasa ng ating preacher,
take heart, sabi ng Panginoong Jesus, no? I have overcome the world. Ibig sabihin, tayo daw ay mga overcomer. Amen? Hallelujah. And we have the power to decide and to do the right choices. It is because of the Word of God. It is because of His grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Let us pray. Let us raise our hand. Minsan pa, mag-commit tayo sa salita ng Panginoon. That is the only way out for us to overcome this world. Ang dami po nating kakaharapin pa. Kung yung pong 2025, we faced so much struggles, issues, or kung ano man, of course, may mga victories din naman, no? But this coming 2026, let us recommit our lives, ourselves, our choices, our decisions to the Word of God. Holy Father, Lord, we just want to recommit our lives to You this coming 2026, Lord God. Gusto po naming muli, Lord, ay mag-commit at mag-submit sa iyong salita. Panginoon, sa papasok na taong ito, Lord God, kung naranasan namin, Lord, ang iyong biyaya dito po sa nakaraang taon, Lord, this year, Panginoon, iba yung experience, Lord, ang ipaparanas mo sa amin, Panginoon. If you bless your people in 2025, this coming year, Lord, I pray, Lord, for a double portion of blessings, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, kung meron kang pinagaling, Panginoon, this past year, Lord God, this year, Panginoon, yung may mga sakit, Lord, in this place, Lord, Ikaw ay ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. This year is a year of healing, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, kung may mga breakthrough, Lord, na hindi dumating itong nakaraang taon, Lord, this year, 2026 is a year of breakthrough, Lord God, in the name of Jesus. Kung may mga relationship na hindi maayos in the past year, this year is a year of restoration, Lord, in the name of Jesus. Lord, we just want to commit, Lord, under your lordship. Gusto naming mabuhay, maglingkod sa iyo, Panginoon. Kung yung mga kamay na yan, Lord, ay napakabigat last year upang itaas ng pag-worship sa iyo, Lord, this year, all these hands will raise to worship and to lift up your name in their lives, Lord God. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa, Lord God, maging pagpapala, Lord, sa mga kaibigan, mga kasama namin, Panginoon, Lord, at patuloy mong ipakita sa bawat isa how big you are in everyone's lives, Lord God. Salamat po, Panginoon. And all the people of God who have the power to make the right choices will say amen. Amen. God bless you. God bless you.